Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko munang batiin si Irene Santos na nakikiselebrate tayo sa iyong birthday. At I hope itong year na ito ay panibagong pagkilos. Mas maranasan mo yung panibagong pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At happy birthday rin kay Franz Lagman. So happy birthday po sa inyong dalawa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Natuloy po natin yung ating series ngayong linggo. Tinatalakay po natin yung Growing in Faith and Trust. I hope po tayo po ay mas lalong lumago sa ating pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Diyos. Now, yung tatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po kay Rahab. Sabi po rito sa Hebrews, "By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies." Now, sa atin, sa mga bago pa lang nag-aaral ng Bible, no? Sino ba si Rahab? Now, si Rahab po, siya po yung prostitute sa Old Testament, sa Book of Joshua. So, tingnan muna natin sa Joshua chapter 2. Makikita niyo po si Rahab sa Joshua chapter 2 tsaka Joshua chapter 6. Now, ito po yung mga panahon na inutusan ng Diyos si Joshua na sakupin na yung promised land. At doon sa lupang pangako, may mga nakatira doon, mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan at talagang karumal-dumal sa harapan ng Diyos yung kanilang mga gawain. Now, gusto ng Diyos palayasin sila doon sa lupain na yon at ipalit yung mga Israelita. Now, ito pong Jericho, ito po yung unang syudad na kanilang sasakupin at dito po nakatira si Rahab. So, si Joshua, nagpadala siya ng 2 espiya at yung 2 espiya na yon tumuloy sa bahay ng isang prostitute. Siya po si Rahab. Now, nabalitaan yun ng hari ng Jericho at sinabi kay Rahab, ilabas mo yung mga lalaking nagpunta sa bahay mo kasi nagmamanman yan dito. Pero sabi po rito sa verse 4, Joshua chapter 2, ngunit itinago ni Rahab ang dalawa. Tinago ni Rahab yung 2 espiya at sinabi, hindi ko alam kung saan sila nagpunta, umalis na sila, habulin nyo. No? At baka maabutan nyo pa. Pero yung 2 espiya, tinago lang ni Rahab dun sa bahay niya. At ito po yung usapan nila sa verse 9. At sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. So si Rahab nananampalataya doon sa Diyos ng Israel. Sabi rito, Diyos ng langit at lupa, na alam ni Rahab na yung lupain nila ay ibinigay na ng Diyos ng langit at lupa doon sa mga Israelita. Nananampalataya siya doon sa Diyos. At sabi po rito sa verse 10, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula or the Red Sea nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. At sabi rito, natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. So meron siyang pananampalataya doon sa Diyos ng Israel. At bilang kasunduan, no, kasi po niligtas niya yung so to speak yung 2 Israelita na espiya. So sabi ng 2 espiya na Israelita sa kanya, okay, sige, babalik kami rito, sasakupin namin ito. Pero huwag kayong mag-alala, maliligtas kayo. Ito yung kasunduan. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang inyong ama't ina at ang iyong mga kapatid na buong angkan ng iyong ama. Kapag lumabas sila, at napatay namin sila, hindi namin sila sagutin. Pero pag pinatay namin sila sa loob ng iyong tahanan, sagutin namin sila. Basta ang palatandaan, merong scarlet cord, yung pulang lubid. At yun ang katibayan na kayo nga yung nakatira doon sa bahay na yun at hindi namin kayo gagalawin. Now, dito po sa Hebrews, ito po yung talata natin, no? Hebrews 11:31. Sa pananampalataya, sa Rahab na nagbibili ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. So yung writer ng Hebrews na tinatalakay natin ngayon, binabalikan yung istorya sa Joshua chapter 2 kung paanong sa Rahab ay nanampalataya. At sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, bagamat siya prostitute, naligtas yung kanyang sarili at kanyang sambahayan
sa paghukom ng Diyos laban sa mga mga Canaanites, no, na nakatira doon sa lupang pangako. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. There is hope, purpose, and new life in Christ. Merong pag-asa, merong purpose ang buhay, at merong bagong buhay kay Kristo. Bagamat si Rahab, just imagine this, no? Si Rahab, nakatira doon sa lugar kung saan makaaway ng Diyos yung mga tao ron. Wala nang future, distraction na lang yung future ni Rahab eh. Talagang kapahamakan na lang eh. Tapos prostitute pa siya doon sa lugar na yun. Yung Canaanite, sila yung mga sumusuway sa Diyos. Sila yung sumasama sa mga Diyos-Diyosan, yung mga gawain nila, karumal-dumal sa Diyos. Tapos eto si Rahab, prostitute pa doon sa lugar na yun. Pero alam niyo po, merong pag-asa. May pag-asa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Merong bagong layunin, merong bagong purpose, merong makabuluhang buhay na inilaan ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga taong nananampalataya sa Kanya. And there's new life in Christ. Kaya hindi, kung ikaw marami ka nagawang pagkakamali sa iyong buhay, no, series of wrong decisions, at napansin mo na-realize mo na nandito ka sa sitwasyon ngayon dahil sa dami mong maling mga desisyon in the past. Pero it's not too late for you. There is hope, there is meaning, pwede kang magkaroon ng makabaluhang buhay, bagong destination, bagong purpose, at bagong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi po ang Panginoong Jesucristo, yun yung good news niya eh. You will have a new direction in life. Bagong direction patungo sa Diyos. Now, pangalawang katuruan po natin ngayong umaga, people in the Old Testament can only be saved through faith in the gospel of Christ. Marami po nagtatanong sa akin, paano ba naligtas yung mga tao sa Old Testament nung wala pa si Kristo doon, hindi pa siya pinapanganak, hindi pa nila alam yung Kristo na namatay doon sa krus. Paano sila naligtas? Sa New Testament, mabilis sagutin eh. Pero sa Old Testament, paano sila nagliligtas? So, lagi ko pong sinasagot, people in the Old Testament, kagaya ni Rahab, no, can only be saved through faith in the gospel of Christ. Kaya makita niyo po rito sa Hebrews chapter 11, nangangaral ang Diyos ng ebanghelyo kila Abraham, kila Abel, kila Adan, sa mga Old Testament people. Lahat sila na mga righteous people sa Old Testament tumanggap ng ebanghelyo. At isang halimbawa po ng ebanghelyo yung pag-aalay ng tupa. Ito ay sumisimbolo ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung huling alay, the final sacrifice, the Lamb of God who will save people from their sins. Now, dito naman po sa istorya ni Rahab, yung pulang lubid, no? Kung parang sa panahon po ni Moses yan eh. Merong dumaan si kamatayan, yung angel of death, no? Nilampasan sila kasi nagpahid sila ng dugo ng tupa, dugo ng lamb doon sa kanilang hamba ng mga pintuan tsaka bintana. At nung nakita ng angel of death yon, naligtas sila, nilampasan sila. Walang judgment for them. Ganon din po kay Rahab. Nung nakita ng mga Israelita yung pulang lubid doon sa kanyang bintana, nasa isip ng mga Israelita, walang judgment for her and her family. Gospel po yun eh. Yung scarlet cord na yun ay sumisimbolo ng Panginoong Jesucristo. Na pag ikaw nanampalataya sa scarlet red, sa panahon po natin, pag tayo nanampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, yung judgment ng Diyos lalampas sa atin. Hindi na tayo mapaparasahan. Number 3 po, faith can only be proven true by actions. Dahil po ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung pananampalataya po natin kailangan may pruweba yan, may ebidensya. Hindi po yan basta nanampalataya ka lang, walang action. It can only be proven true by actions. Kaya po sabi ni James, chapter 2, verse 24 to 26. Sabi dito, nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap, nagiging righteous sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae? Sample niya pa si Rahab. Masamang babae yan si Rahab. Pero naging righteous siya, naging banal siya, naging karapat-dapat siya sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Yung gawa niya, it is a proof of his faith, of her faith.
Nang tanggapin niya mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So mga kapatid, no, yung pananampalataya po, mapapatunayan nating totoo yung pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng ating action. So, sabi po rito, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So, sinong halimbawa niya? Si Rahab. Si Rahab nananampalataya sa Diyos at yung pananampalataya niya sa Diyos, pinatunayan niya sa gawa. Nananampalataya siya sa Diyos na ibibigay yung lupain niya sa mga Israelita. Anong ginawa niya? Naglawit siya ng scarlet cord, yung pulang lubid sa kanyang bintana upang siya magkaroon ng kaligtasan. Now, gaano po ito ka-importante? Punta po tayo sa ating application. Number 1 po, preach the gospel to our family and friends. Kung paanong si Rahab ay naligtas sa ebanghelyo, no, yung scarlet thread sa panahon natin ngayon, pag binasa natin yun yung scarlet thread, scarlet cord. Yun yung simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At yun ang naging kaligtasan ni Rahab at ang kanyang pamilya. Kumbaga, yung Diyos nagpipreach ng gospel kay Rahab during that time. Ganon din po sa atin ngayon mga kapatid, dapat po magkaroon ng kaligtasan ng ating pamilya at ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kaibigan. Kailangan po natin ng Panginoong Jesucristo, maipangaral si Jesus. Bakit po? Point number 2, prepare our loved ones for the day of judgment. Meron po kasing judgment. Kung paanong may judgment day sa Jericho sa panahon ni Rahab, nahuhukuman ng Diyos yung kanyang syudad, ganon rin po sa atin in the future. Huhukuman ng Diyos yung buong mundo, lahat ng tao, at kailangan po handa yung ating mga mahal sa buhay. Dapat covered tayo by the blood of the Lord Jesus Christ. Kung paano yung pamilya ni Rahab covered by the scarlet cord, yung pulang lubid na sumisimbolo ng kanilang pananampalataya, na totoo yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga espiya na naging sanhi ng kanilang kaligtasan sa panahon ng paghukom. Kailangan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dugo ng Panginoong Jesucristo na magko-cover sa atin, na magliligtas sa atin sa araw ng paghukom. And number 3 po, prove your faith as genuine or genuine through good deeds. Ang hirap po kasi mangaral sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo kung yung messenger, hindi tugma doon sa ating message. Yung messenger tsaka message dapat nagtutugma. Para yung mensahe natin mas mabilis paniwalaan kasi naisa sa buhay natin. So prove your faith as genuine or genuine through good deeds. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Yung mga testimony po natin, napapatunayan natin na totoong-totoo talaga sa buhay natin yung mensahe na sinasabi natin sa kanila. Remember, faith can only be proven true by our actions. Kaya mga kapatid, I hope itong buhay ni Rahab, sa istorya ni Rahab na ito, maging inspirasyon ito sa atin o mag-remind sa atin na yung day of judgment darating. Kailangan po natin ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po tayo, kundi ang ating sambahayan. Mga tao sa paligid natin, mga kaibigan, kamag-anak, magulang, kapatid. So, we need to preach the gospel to our family and friends and prepare our loved ones for the day of judgment. And number 3 po, prove your faith as genuine through good deeds. Para po sa ating discussion, how does our life's testimony help people to believe in our message? Paano nga ba yung ating testimony, yung klase ng pamumuhay natin, nakakatulong sa mga tao upang paniwalaan yung sinasabi natin? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Para sa ating panalangin, Heavenly Father, I praise you for allowing me to encounter Jesus. Pasalamatan natin yung Diyos dahil na-enkwentro natin ang ating Panginoong Jesucristo, our Savior. He is the scarlet cord that covers me on the day of judgment. Forgive me whenever my life is not congruent with my message. Empower me to live worthy of the gospel of Christ
so that I may powerfully proclaim Jesus to my family and friends. Let me die to myself so that Jesus may live in me. May the people around me see how you have changed me. May they see Jesus in me through my words and actions. Use me, Lord, for your greater glory and honor. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.